Dalawa po. Isang naniniwala ng Diyos ay nagkatawang tao, at saka yung isa ay hindi. Ang Diyos ay nahayag sa laman, iba yung laman, at iba yung Diyos. At yung isa, mismo yung nag-iisang Diyos, ay naging si Jesus, naging laman. Kaya magkaiba po talaga yan. Harapin namin ang totohanan na yan ay magkaiba, kaya kapag tinatanong, magkaiba yung sagot. Ngayon, ganito po ang gusto kong liliwanagin dito. Ayon po sa pagkakatawang tao ng Diyos, ang pagkatao ng Panginoon ay ganap na totoo. Walang daya. Dahil kinakailangan din mangyari yung mahubad niya ang kanyang pagka-Diyos, sapagkat hindi maaari na mayroong Diyos at mayroong taong magkasabay. Hindi naman kinakailangan ang Diyos ay mahayag sa tao. Ang Diyos sa kanyang sarili ay pwede na siyang mahayag. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay Diyos na maluwalhati. Siya ay Diyos na manlalala. Nilikha niya lahat ng bagay. Kaya yung ibig sabihin na ang Diyos ay nahayag sa laman, sapagkat mismo ang Diyos ay naging laman. And the Word must make into flesh. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ayan. Ang Diyos ay nahayag sa laman, sapagkat sa pagkakataong yun, ang Diyos ay ganap na laman. Ganap na po siyang tao. At kung ang Diyos ay mahahayag lang sa katawan ni Kristo, mahahayag siya na ano? Na Diyos? Diyos ba siya? Mahahayag siyang Diyos? Hindi. Mahahayag siyang tao. Mahahayag siyang anak ng Diyos. Dahil yun ay katuparan sa kanyang panukala sa kanyang sarili, na siya ay magkakatawang tao at magiging tagapagligtas. Dahil sa kapahayagan ng Diyos sa magiging tao, naging totoo lahat ang sakripisyo. Totoo ang kanyang hirap at ang kanyang kamatayan. Hindi po siya kunyari. Wala pong pagkukunyari. At hindi lamang yun. Kung totoo na ang Diyos ay nahayag sa laman, mukhang hindi mo naganap yun. Bakit? Kung ganun po ang paniniwala. Ano po ang sabi ng laman? Nung siya'y nakapako sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun na ninyo? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang nahahayag ngayon, hindi ang kanyang pagka-Diyos, kundi ang kanyang pagkatao. Yung kanyang kahirapan, yung kanyang pagod, yung kanyang sakripisyo, ay labis niyang dinaramdam. Wala pong pagka-Diyos. Hindi po pwedeng uminal na ang Diyos kasabay nun ay tao. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi tao. At kailanman ang tao ay hindi Diyos. Iba yung tao at iba yung Diyos. Kaya ang tao si Jesus, hindi kasama ang Diyos, ay napako sa krus. Amen? Kaya nga sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung meron siyang pagka-Diyos, dapat sana kung sinabi niya, Diyos ako, bakit nangyari sa akin to? O, di ba? O. Ayon po sa nakasulat, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Mababasa po natin sa kanilang kasulatan na ang Kristo, ang Kordero, ay katulad siya sa isang tupa na dinala sa patayan
at matulad siya sa isang napabayaan. Amen? Sapagkat ito ay pinakailangang mangyari sa kaniya. Hebreo chapter 2 verse 14. Ano po ang masasabi ano po ang sinasabi ng talata? To 14 ng Hebreo, dahil sa mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya naman ay gayon din nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malibur yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Kinakailangan niyang makabahagi sa laman at dugo, sapagkat hindi siya magkakaroon ng sariling dugo kung hindi dadaloy sa kanya ang dugo na galing kay Maria, ang laman na galing kay Maria. Kaya ang Diyos ay Espiritu bumaba, naging mananabagay sa sinapupunan ni Maria, ay ipinaglihi at ipinagbuntis, at ito ay sinilang at tinawag ngayon na Jesus na siya rin Kristo, ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos na nagkaroon siya ng sariling katawan, nagkaroon siya ng sariling dugo. Kanina po, binasa po lang din yun. Babasahin po natin Acts chapter 20, verse 28. Tinan po natin para lalo po natin maunawaan. 20 verse 28. Take heed therefore unto yourselves, unto all the flock, over thee which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Tama po. Tinubos ng sariling dugo ng Diyos. Sarili niyang dugo. Sarili po niyang dugo. Bilang Diyos, meron ba siyang dugo? Wala. Sabi natin ang Diyos ay walang laman at walang buto. Paano siya magkakaroon ng dugo? Bakit dito sabi niya, tinubos tayo ng kanyang sariling dugo? Hebreo 2:14, naging bahagi siya ng laman at dugo. Nung siya ay bumaba, naging mga nabagay, ipinagbuntis, yung dugo at laman galing po kay Maria. Na inangkin ng Diyos na kanyang sariling dugo ang nabuo sa Kalbaryo. Sapagkat mismo ang Diyos, siya mismo yung nagkaroon ng laman at dugo. Kaya pinanggalon mo po, nung ang Diyos ay nahayag sa laman, yun na ba yung si Kristo? Yun na ba yung taong totoo na may dugo? Dapat. Sapagkat hindi siya yun, ano yung dugo na sinabi ng Diyos? Dugo ba na iba? O sarili niyang dugo? Mga magulang ko, mga kapatid, ang tawag dito ay sariling sakripisyo ng Diyos. Sariling kalooban ng Diyos. Ang tawag po namin dito, this is the greatest love of all. The love of God. The love of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang umibig po yung Diyos. Nung umibig ang Diyos sa sanglibutan, sino ang kanyang ibinigay? Sino ang kanyang ibinigay? Ang kanyang anak. Saan magagaling ang kanyang anak? Saan magagaling ang kanyang anak para lumitaw ang kanyang anak? Para lumitaw ang anak, ibibigay ng Ama ang kanyang buhay sa kanyang anak. Sapagkat ang anak, wala siyang buhay sa kanyang sarili. Ang Diyos ay may buhay sa kanyang sarili. Para ang anak, magkaroon siya ng buhay sa kanyang sarili, bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Sapagkat kung paano
Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman, pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Kaya dahil sa Ama, ang anak ay nagbubuhay, ang anak sa kanyang sarili wala sariling buhay. Pero nung binigyan siya ng Ama ng buhay, nagkaroon siya ng sariling buhay. Ang tanong, paano ibibigay ng Ama ang kanyang buhay sa kanyang anak? Ano po ang sinabi ng talata? 1 John chapter 3 verse 16. Ito pong sinasabi ng talata. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Nandito po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, isinuko niya, ibinigay niya ang kanyang buhay. Nung binigyan ng Diyos ang anak ng buhay, yung sariling buhay ng Diyos ay ibinigay niya sa kanyang anak. Ilan ang buhay ng Diyos? Isa. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa kanyang anak. May buhay pa ba ang Diyos? Wala. Ito ang pag-ibig ng Diyos. The greatest love of all, the greatest sacrifice of all. God Himself laid down His own life for us. Bakit? Sapagkat kung hindi niya binibigyan ng buhay ang anak, kung hindi niya ibibigay ang kanyang buhay sa anak, walang anak na darating sa atin na magiging tagapagligtas. Ang tanong, totoo po ba ito? Totoo po. 1 John chapter 1 verse 1. Hinang po natin para ating pumanuwaan. That which was from the beginning we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the light was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us as what? As life. Ang eternal life nag-manifest as life. Sino yung life niya? Si Jesus mismo nagsabi, John 14, I am the way, the truth, and the life. Saan galing yung life? Sa eternal life. Yung eternal life nag-manifest as life. Amen? John chapter 1 verse 4. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Nasaan ang buhay? Nasa kay Jesus. Saan galing yung buhay ni Jesus? Galing sa Diyos. Nung nandoon po yung buhay sa Diyos, ano yung buhay na yun? Yung eternal life. Kaya si Jesucristo, hindi siya eternal life. He is only the life. Yung eternal life, ipinangako na lamang niya. Time will come, pagka siya ay Diyos, ibibigay niya ang eternal life. Dahil si Jesucristo, hindi siya ang eternal life. Siya lang po ang life. Hindi ko po sinabi, siya po may sabi. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. 1 minute lang po. Thank you po. Dahil dito, mga kapatid at mga kaibigan, buong puso ko namin ipinahahayag sa inyo ngayon na minsan, kinakailangan talagang ito ay pagbulayan po natin ang katotohanan na bilang tao ang ating Panginoong Kristo, siya ay isang pangkaraniwang tao lamang. Wala siyang pagka-Diyos, kaya nga po siya namatay. Hindi pwede mayroong espiritong sumasanib sa kanya na Diyos, sapagkat magiging dalawa sila, isang Diyos na nagkakawang tao, at saka isang Diyos na sumasanib sa Diyos. Salamat.